Ang umaga, sa busy jeepney sa labas ng Maynila, ay isang sintonya ng kaguluhan. Umahalinging ang mga busina, nagtatatalak ang mga barker at nagbubunggoan ang mga boses ng nagtitinda ng tinapay, sigarilyo at lumpiang sariwa. Umahalo ang usok ng tambotso sa amoy ng alikabok at pawis, lumilikha ng kakaibang simoy na pamilyar kay Tatay Elias. Ikinulong niya sa baga ang amoy na yon, isang matamis na paalala na siya ay nasa bahay na, sa Pilipinas. 40 taong gulang si Elias, at bagamat may mga gulit na nang pagod sa kanyang mukha, ang 10 taong pagpapawis sa ilalim ng aapoy na araw ng Dubai. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa pag-asa. Buong pagmamahal niyang hinawakan ang lumang balisi na puno ng pasalubong mga pabango, tsokolate, laruan pa sa kanyang mga anak, at isang magandang bestida para kay Aling Elena, ang kanyang asawa. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pagbabalik. Isang sorpresa. Isang matamis na pagtatapos sa isang mahabang dekada ng paghihiwalay. Sa kanyang isip, muling nabuo ang mga ngiti ng kanyang pamilya, ang mainit na yakap ni Lena, ang pagtalo ni John sa kanyang mga bisig, at ang masarap na luto ni Elena. Palapo sa barangay, ilaw, sabi niya sa chopper ng tricycle. Ang boses ay puno ng kagalakan. Tumango ang chopper, at pumarangkada ang maliit na sasakyan, bumubulusok sa mga kali, na unting nagiging pamilyar. Sa bawat pagpihit ng gulong, lumilitaw sa isip ni Elias ang mga alaala. Ang kulinggong bahay na gawa sa kahoy at yero, na pininturahan nila ng boghaw at puti bago siya umalis. Ang maliit na kusina, kung saan niluluto ni Elena ang paborito niyang adobo. Ang lumang mesa, kung saan aaral si Lena, pinagsasama ang kanyang mga pangarap na maging guro. Ang sala, kung saan naglalaro si John ng kanyang mga laruan. Ang kanyang tawa ay nagpapagaan sa anumang pagod. Naaalala pa niya kung paano niya sinabi sa mga bata na malapit na siyang umuwi bago siya umalis. Ang bawat sentimong ipinadala niya ay hindi lamang pera. Ito ay pawis. Ito ay sakripisyo. Ito ay pag-asa. Bawat lagrilyo na kanyang inilatag sa mga nagtataasang gusali ng Dubai ay isang pundasyon para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang mas magandang bahay, edukasyon para sa mga bata, at isang buhay na malayo sa kahirapan. Ang mga pangarap na yon ang nagpatibay sa kanyang kalooban sa gitna ng magkalungkot at pagod sa malayo. Ipon siya ng sapat para sa isang maliit na tindahan o marahil isang maliit na lot kung saan sila makapagtatayo ng kanilang sariling tahan. Ngunit nang huminto ang tricycle, unting naglaho ang mga pangarap na yon na parang usok. "Sir, narito na po tayo," sabi ng chopper, itinuro ang isang bakandeng lot. Aguguluhan si Elias. "Hindi po. Dito po ang bahay namin." Ngulit pagtapak niya sa lupa, nakita niya ang matalas na katotohanan. Ang dating bahay na gawa sa kahoy at yero ay wala na. Napalitan ito ng isang tigang na lupa, puno ng damo at basura. Ilang nagmumukhang haligi ng kahoy ang nakabaon pa rin sa lupa. Bulok na at nakasabit ang mga lumang kable. Isang butas sa bubong ng yero ang nakatumba sa gilid, kinakalawang at nabubulok. Walang bakas ng bahay na pinagmula ng kanyang mga alaala, walang bakas ng buhay na iniwan niya. Ang ngiti ni Elias ay unting naglaho, napalitan ng isang malamig na takot na bumalot sa kanyang buong katawan. Parang may pumilay sa kanyang puso. Ang ingay ng binsi ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang isip. 1, 2,
Ninikay ng disik kang tuliro, at halos hindi makahinga, naglakad si Elias sa paligid ng bakanteng lot. Umaasang may nagkamali lamang. Ngunit ang bawat sulok ay sumisigaw ng kawalan. Wala. Wala na ang bahay niya. Wala na ang alaala. Ang kanyang mga paa ay kusang lumakad patungo sa tindahan ni Aling Nena, ang sari store na halos hindi nagbabago. Ang tindahan na yon ang naging sentro ng tsismis at balita sa kanilang lugar. Aling Nena. Tanong niya, halos pabulong. Ang kanyang lalamunan ay parang tuyo. Nilingon siya ni Aling Nena na aayos ng paninda. Ang kanyang mga mata na puno ng pagkamangha sa simula ay unting napuno ng awa. Elias. Ikaw na ba yan? Kailan ka pa umuwi? Kagabi lang po, Aling Nena. Nasaan po ang bahay namin? Nasaan po si Elena? Ang mga bata. Ang mga salita ay nagmamadaling lumabas mula sa kanyang bibig. Dala ang kanyang pagkabalisa. Umiwas ng tingin si Aling Nena. Ang kanyang labi ay nagpakita ng atubili. Naku, Elias, matagal na rin. Ibinaling niya ang tingin sa kanyang mga paninda. Ang kanyang mga daliri ay tila hinahanap ang tamang salita. Ilang taon na rin yata. 2 na siguro, simula nang umalis si Elena. Naramdaman ni Elias na parang may malaking bato ang bumagsak sa kanyang dibdib. Umalis. Saan siya nagpunta? May away ba kami? Umalis siya. Kasama ng ibang lalaki, Elias, sagot ni Aling Nena. Ang boses ay malungkot at mahina. Si Carlos. Hindi na rin niya nabayaran ng renta. Kaya pinademolish na ng ari ang bahay. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang kanyang isip ay ayaw maniwala. Si Elena. Ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang mga anak, ay nagtaksil sa kanya. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang sakripisyo, ay nasira ng isang malalim na pagtataksil. Ang mga pangarap na kanyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga bata, Aling Nena. Nasaan ang mga anak ko? Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi makarinig. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Nagbuntong, hininga si Aling Nena. Kawawa naman ang mga bata, Atay Elias. Lumaki sila sa hirap. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at kinuha niya ang panyo para ipahid sa sulok ng kanyang mata. Matagal silang nagpagala. Gala, nakitira sa kung saan na yon. Minsan, nakikita ko sila sa tambakan sa likod ng palengke. Nangangalakal. Matatag ang mga bata mo. Elias, pero sino ba ang gustong makita ang mga anak niya na namumulot ng basura? Ang kanyang mundo ay unting naglaho sa isang madilim na bangungot. 10 taon. 10 taon ang pagtitiis ng pagkalungkot, ng pagpapawis. Para saan? Para matuklasan na ang kanyang pamilya ay nawasak at ang kanyang mga anak ay naghihirap sa gitna ng basura. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang pera, ang bahay, ang sa lahat ay naglaho. Pinalitan ng galit, pagkabigo, at isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Para siyang nahulog mula sa langit patungo sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. 1, 2,
Takligaw lang ditambakan sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Tumakbo si Elias. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas, ngunit ang kanyang mga paa ay automatikong lumipad patungo sa tambakan, ang beard na binanggit ni Aling Nena. Habang lumalapit, unting lumalatag sa kanyang pandinig ang kakaibang ingay, ang huni ng mga langaw, ang tunog ng kalawang na yero na hinihila, ang mga pamilyar na boses ng mga nangangalakal. Ang amoy ay bumati sa kanya na parang isang sipas sa mukha, ang matamis na amoy ng nabubulok na basura, ang baho ng nasusunog na plastik, at ang sinaw ng dumi. Isang ulap ng itim na usok ang bumabalot sa hangin, nagpapahirap sa paghinga. Ang tanawin ay sumisira sa kaluluwa. Mga bundok ng basura ang nakatangmak, parang mga halimaw na nagkukubli ng mga lihin. Mga tao, karamihan ay matatanda at bata, ang nagkakalat sa gitna ng dumi, naghahanap ng anumang bagay na may halaga. Ang kanyang puso ay kumirot, nagdarasal na sana ay nagkamali lang si Aling Nena, na sana ay hindi niya makita ang kanyang mga anak dito, ngunit hindi. Sa isang sulok ng tambakan, malapit sa isang tumpok ng mga bote at plastik, nakita niya ang dalawang payat na anino. Nakayuko sila, abala sa paghahalongkat. Ang kanilang mga damit ay gulanit at marumi, ang kanilang mga buhok ay magulo at tila malagkit sa dumi. May hawak si John na maliit na patpat, masigasig na humahalongkat sa mga bote ng plastik, ang kanyang mukha ay halos hindi makita sa dumi. Si Lena, na dapat ay nasa high school, ay mas payat kaysa sa huling naaalala niya. Ang kanyang balat ay tila mas maitim, at ang kanyang mga buto ay nakalitaw sa ilalim ng kanyang lumang shirt. Ang kanyang mga kamay ay may mga galos at sugat, isang patunay ng kanyang araw na pakikibaka. Nanginginig ang kanyang katawan. Lumapit si Elias. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila pinipigilan siya ng mga multo ng kanyang mga nawasak na pangarap. Narinig ni Lena ang kanyang mga hakbang, o marahil naramdaman niya ang matalim na tingin sa kanyang likod. Dahan siyang angat ang ulo. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, nagkaroon ng kumpletong katahimikan sa paligid. Ang ingay ng tambakan ay naglaho. Isang mahabang, tahimik na sandali ang bumalot sa kanila. Ang mga mata ni Lena ay nanlaki, puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ang kanyang labi ay unting bumukas. Tatay, isang sigaw na puno ng pagkamis, pagtataka, at matinding pagmamahal ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Pinitiwan niya ang kanyang sako at tumakbo patungo kay Elias. Ang kanyang payat na katawan ay bumagsak sa kanyang mga bisig. Naramdaman ni Elias ang init ng kanyang anak, ang amoy ng dumi at pawis na kumapit sa kanya. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala sa gitna ng kanyang matinding emosyon. Mahigpit niyang niyakap si Lena. Parang takot siyang mawala ito muli. Napatingin si John at nang makita ang kanyang ate na nakayakap sa isang estranghero na may pamilyar na mukha, dali rin siyang tumakbo. Tatay, ang kanyang boses ay mas mahina, mas pabulong, tila hindi siya sigurado kung totoo ba ang kanyang nakikita. Niyakap niya ang binti ni Elias. Sumiksik sa pagitan niya at ni Lena. Ang dalawang bata, payat at marumi, ay nakayakap sa kanyang bisig. Parang mga maliliit na puno na halos hindi makatayo sa bagyo. Naramdaman ni Elias ang agos ng luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng saya, kundi luha ng matinding sakit, ng matinding pagsisisi, at ng isang pagmamahal na tila matagal nang nakalimutan. Mga anak ko,
Pasensya na kayo, tatay. Pasensya na. Paulit-ulit niyang binubulong habang hinahaplos ang kanilang mga buhok na magulo. Sa gitna ng mga hikbi, nagsimulang magkuwento ang mga bata. Paunti-unti, ang kanilang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Sinabi ni Lena na sinabi ni Aling Elena na may bago na raw pamilya si Elias sa Dubai at hindi nababali. Inastos daw ni Elena ang lahat ng pera at pagkatapos ay isang araw, nawala na lang kasama si Carlos. Iniwan sila. Kinailangan nilang huminto sa pag-aaral, namulot ng basura para lang makakain. Si John, na noon ay napakaliit pa, ay halos hindi naaalala ang kanyang ama. Ang tanging alaala niya ay ang mga kwento ni Lena. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Elias na parang matalim na punyal. Si Elena. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang ipagpalit ang kanyang mga anak para sa isang bagong buhay na puno ng kasinungalingan at pagtataksil? Ang tanong na bakit ay paulit. Ulit na umalingaw sa kanyang isip, walang sagot. Sa harap niya, nakita niya ang resulta ng kanyang pagtataksil. 2 inosenteng bata na pinagkaitan ng kanilang pagkabata. Pilit na nakikipaglaban para mabuhay sa isang lugar na hindi nararapat para sa kanila. Ang kanyang puso ay nabiyak. Ang kanyang mga pangarap ay naging abo at ang kanyang pag-asa ay tila naglaho na sa hangin. Ngunit habang mahigpit niyang yakap ang kanyang mga anak, naramdaman niya ang isang pamilyar na init. Ang init ng pagmamahal. Ang init na magsisilbing gabay niya sa kadiliman. Ang sakit na naramdaman ni Elias ay parang libong karayong na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga anak, ang 2 mumunting nilalang na ito, payat marumi at malungkot, ang lahat ng naiwan sa kanya. Mahigpit niya silang niyakap, ang amoy ng usok at dumi mula sa tamakan ay tila umalo sa amoy ng pagmamahal na matagal niyang kininchin. Ang kanilang maliliit na hikbi ay nagpatulo rin ang kanyang luha na tila naghubas sa lahat ng sakit at pagkabigo. Tatay, si Mang Cardo po. Bulong ni Lena matapos ang ilang minutong pagyakap, tila nagpapaalala sa kanya na hindi sila nag-iisa. Itinuro niya ang isang matanda na nakatanaw sa kanila mula sa dikalayuan. May hawak na isang dasuklay na sako ng basura. Siya po ang nagbigay sa anin ng tutuluyan. Tiningnan ni Elias ang matanda. Si Mang Cardo. Isang anghel na hindi niya inaasahan. Isang liwanag sa gitna ng kadiliman ng tambakan. Dahan niyang binitawan ang mga anak, ngunit nanatili silang nakakapit sa kanyang mga binti. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at sa unahang pagkakataon mula nang marating niya ang Pilipinas, isang butil ng pag-asa. Lumapit si Mang Cardo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at maingat. Nasa edad 60 na si Mang Cardo. Ang kanyang balat ay tila niluto sa matinding siat ng araw. Puno ng mga kulubot na nagpapakita ng mahabang buhay ng paghihirap at paggawa. Ngunit sa likod ng mga kulubot na yon, ang kanyang mga mata ay mayroong kakaibang init at kabaitan na tila nakakita na ng libong bagyo, ngunit nanatiling kalmado. Ang kanyang buhok ay puti na, at ang kanyang lumang shirt ay punit na sa ilang bahagi, ngunit ang kanyang ngiti ay totoo at tapat. Sa isang kamay ay may hawak siyang maliit na mangkok ng kanin na may kaunting tuyong isda, at sa kabila naman ay isang basyong bote ng tubig. Mang Cardo po, kayo po pala ang nag-alaga sa mga anak ko, sabi ni Elias
Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Imuko siya. Bilang paggalang. Tumango si Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lena at John, na ngayon ay sumisiksik sa likod ni Elias. Walang anuman, anak. Ang mahalaga, ligtas sila. Napakababait na bata. Si Lena at si John, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit mayroong bigat ng karanasan. Halika, magpahinga muna kayo sa aming maliit na silungan. Naghanda ako ng kaunting pagkain para sa inyo. Sumunod si Elias, ang kanyang puso ay naghahalo ang pagod at pag-asa. Ang silungan na sinasabi ni Mang Cardo ay isang maliit na barong, halos hindi maituturing na bahay. Gawa ito sa samang yero, kahoy, at tarpaulin, na halos hindi makapagbigay ng proteksyon mula sa ulan at init ng araw. Ang loob ay madilim, at ang iisang liwanag, ay nanggagaling sa isang maliit na lampara ng gas, na nagtatapon ng isang dilaw na ilaw sa paligid. Ang amoy ng alikabok at dampness ay nakahalo sa amoy ng lumang damit at basura. Ngunit para kina Lena at John, ito ay isang kanlungan, isang ligtas na lugar. Ipinaupo ni Mang Cardo si Elias sa isang lumang kahoy na kahon na nagsisilbing upuan. Inilapag niya ang mangkok ng kanin at isda. Kain muna kayo, Elias. Matagal ang biyahe mo. Umiling si Elias. Salamat po, Mang Cardo. Kayo po muna. Ang mga bata. Kain muna kayo. Tatay. Gutom na gutom po kami, sabi ni John. Ang kanyang tiyan ay tila naglereklamo. Doon, sa loob ng tumpok ng basura, sa ilalim ng ilaw ng isang lampara ng gas, nagsimulang lumabas ang buong katotohanan. Unti, bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Elias. Si Lena at Mang Cardo ang nagkwento. Ang kanilang mga boses ay nagpapalitan. Tila nagbubuo ng isang nakakapanindig, balahibong mosaik ng pagtataksil at paghihirap. 2 taon na po. Tatay, simula ni Lena. Ang kanyang boses ay tila napigpiga pa rin sa sakit. Nagsimula po si nanay na magbago. Palagi po siyang may bagong damit, bagong gamit sa bahay, kahit hindi po kailangan. Oh, anak, dugtong ni Mang Cardo, ang kanyang tinig ay malumanay. Nakikita ko siya sa tindahan ni Aling Nena, bumibili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. At palagi siyang kasama ng isang lalaki. Si Carlos po, pabulong ni Lena. Siya po yung lalaking palaging bumibisita sa amin. Sinabi niya po na kaibigan niyo lang po siya, atay. Pero, iba po ang tingin niya kay nanay. Tuon, unting nabuo ang larawan ng pagtataksil. Si Aling Elena, ang babaeng minahal ni Elias, ang ina ng kanyang mga anak, ay nagsimulang magpakasarap sa pera na pinaghirapan niya sa Dubai. Palagi siyang may bagong damit, palaging gumagala kasama ang mga kaibigan at palaging may dahilan para hindi magtipid. Lumabas na si Carlos sa isang lalaking may magandang panlabas na anyo, ngunit isang tamad at mapagsamantala. Pinaniwala niya si Elena na mayaman siya at unting kinuha ang tiwala ni Elena at ang pera ni Elias. Kinastos niya po ang lahat ng pera na ipinadala niyo, tatay, sabi ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nalabos sa luha. Tapos po, isang araw, sinabi po niya na kailangan niyang umalis para magtrabaho sa Maynila. Hindi na po siya bumalik. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang ikuwento ni Mang Cardo ang tungkol sa bangko. Alam mo ba, Elias, na bago siya umalis,
Narinig ko sa tindahan na nagpunta raw si Elena sa bangko. Ay kinuha raw siyang malaking halaga ng pera. May papel daw siyang pinirmahan na para raw sa iyo. Umalinaw sa utak ni Elias ang mga salitang papel na pinirmahan. Ang perang pinaghirapan niya, ang kanyang inipon para sa kinabukasan ng kanyang pamilya, para sa kanilang sariling lupa at bahay. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang sakripisyo, lahat ay ninakaw. Ninakaw ng sarili niyang asawa. Niloko niya po kami, tatay. Sabi ni John, ang kanyang maliit na boses ay puno ng pait. Sinabi niya po na may bago na raw kayong pamilya sa Dubai. Hindi na raw po kayo babalik. Ang bawat salita ay bumagsak sa balikat ni Elias na parang mabibigat na bato. Galit, pagkabigo, at isang matinding sakit ang bumalot sa kanya. Hindi lamang siya ipinagkanulo ni Elena, ngunit ninakaw pa niya ang kanyang mga pangarap at sinira ang kanyang mga anak. Ang lahat ng kanyang pagod sa ilalim ng aapoy na araw ng Dubai, ang kanyang pangungulila sa pamilya, ang kanyang pag-asa para sa isang mas mahusay na kinabukasan, lahat ay naging abo. Ang mga bata ay nakatira sa ilalim ng tulay ng ilang buwan, nakikisiksik sa iba pang mga batang lansangan, hanggang sa sila ay palayasin. Doon sila nakita ni Mang Cardo, gutom at halos walang damit. Dinala sila ni Mang Cardo sa kanyang barong. Tinuruan silang mamulot ng basura para makakain at itinuro sa kanila ang mga panganib ng tambakan. Si Mang Cardo ang naging ama at ina sa mga panahong wala sina Elias at Elena. Niyakap ni Elias ng dalawang bata, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame ng barong na tila naghahanap ng sagot sa kalangitan. Walang salita ang makapaglalarawan sa sakit na kanyang nararamdaman. Dalawa. Ni Alviquetes ang barong ay tahimik na. Ang lampara ng gas ay nagbigay ng isang mapanglaw na ilaw na tila sumasalamin sa kalungkutan sa loob ng puso ni Elias. Ang mga bata, pagod mula sa mahabang araw at sa matinding emosyon, ay nakatulog na sa kanyang mga bisig. Si Lena ay nakasiksik sa kanyang kaliwang balikat, ang kanyang payat na kamay ay nakahawak sa kanyang lumang shirt. Si John ay nakayapos sa kanyang kanang binti, ang kanyang maliit na mukha ay malalim na natutulog. Ang kanilang mga mukha, kahit marumi, ay nagpapakita ng inosensya at kawalang malay. Ngunit ang kanilang inosensya ay sinalanta ng karahasan ng kanilang buhay. Ang kanilang pagkabata ay ninakaw. Ang kanilang mga pangarap ay tinabunan ng basura. Ito ang resulta ng pagtataksil ni Elena ng kanyang paghahanap ng kasiyahan sa labas ng kanilang pamilya. Isang halo ng galit, pagkabigo, at matinding kasalanan ng bumalot kay Elias. Galit kay Elena sa kanyang walang puso na iwan sa mga bata sa kanyang pagtataksil. Galit kay Carlos sa pagiging mapagsamantala. Pagkabigo sa kanyang sarili, sa pagiging bulag, sa pagiging malayo, sa akalang ligtas ang kanyang pamilya habang siya ay nagtatrabaho sa malayo. At ang matinding kasalanan. Kasalanan dahil sa loob ng 10 taon, wala siya sa tabi ng kanyang mga anak. Kasalanan dahil pinabayaan niya silang dumanas ng ganitong hirap. 10 taon. 10 taon ng paghihirap, ng pangungulila, ng pagpapawis. Sa bawat ladrilyo na kanyang inilatag sa mga nagtataasang gusali ng Dubai, nandoon ang kanyang pangarap na isang araw ay makapagpatayo siya ng sariling bahay para sa kanila
Sa bawat sentimo na kanyang ipinadala, nandoon ang pag-asa na magkakaroon sila ng mas magandang buhay, ng edukasyon, ng isang kinabukasan na malayo sa kahirapan. Ang lahat ng iyon ay naging abo. Ang kanyang pagkabata, ang kanyang kalakasan, ang kanyang pag-asa, lahat ay ibinuhos niya para sa isang pamilyang ngayon ay sira na. Tiningnan niyang muli ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mahimbing na paghina, ang tanging tunog na naririnig niya sa tahimik na gabi. Sa sandaling iyon, parang may isang ilaw na bumukas sa kanyang kalooban. Ito ang pinakamasakit na bahagi, ngunit ito rin ang pinakamahalaga. Ang kanyang pamilya ay hindi na isang perpektong larawan sa kanyang isip. Ang kanyang asawa ay nawala. Ngunit ang kanyang mga anak ay nandoon. Sila ang totoo. Sila ang naiwan. Sila ang lahat ng kanyang pag-aari. Ang pera, ang bahay, ang mga plano, lahat ng niyon ay materyal na bagay. Ang tunay na kayamanan niya ay ang dalawang inosenteng bata na nakatulog sa kanyang mga bisig. Ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagtitiwala, iyon ang tanging bagay na mahalaga. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman ng barong at ang amoy ng basura, isang matinding desisyon ang binuo niya sa kanyang puso. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Kailanman. Hindi na niya sila iiwan. Tapos na ang buhay sa tambakan. Tapos na ang paghihirap. Bubuo sila ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Siya ang kanilang tatay, at gagawin niya ang lahat para sa kanila. Ang pagod mula sa biyahe ay tila nawala. Ang sakit ay nagbigay daan sa isang matinding determinasyon para sa kanyang mga anak. Kinabukasan ng umaga, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, gumising na si Elias. Maingat niyang inilabas ang kanyang sarili mula sa pagkakayakap ng mga anak. Inilagay sila sa isang lumang banig na ibinigay ni Mang Cardo at tiningnan sila ng may matinding pagmamahal. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng maghintay. Mang Cardo, sabi niya, nang makita ang matanda na naghahanda na rin sa kanyang araw na gawain. Saan po ako makakahanap ng trabaho dito? Sa construction po sana. Nagtataka si Mang Cardo, ngunit ngumiti rin. Ganun ba, anak? Sige, ihahatid kita sa ilang lugar. Maraming ginagawang gusali. Sa bayan, doon malapit sa munisipyo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Napakasakit ng puso ni Elias. Ngunit ang apoy ng pag-asa ay muling nagliliyab sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang mga anak. Kailangan niyang magsimulang muli. Ang bawat hakbang na kanyang gagawin, bawat pawis na kanyang ibubuhos, ay para sa kanila. Para sa isang bagong buhay. Para sa isang bagong tahanan. Hindi lang isang bahay na gawa sa kahoy at yero, kundi isang tahanan na puno ng pagmamahal, pagtitiwala, at pag-asa. Ang umaga, sa konstruksyon malapit sa munisipyo ay nagsisimula sa tunog ng bakal na nagbabanggaan, ang malakas ng huni ng mga makinang panghalo ng semento, at ang sigawan ng mga foreman. Para kay Elias, ang ingay na ito ay musika sa kanyang tainga, isang hinig ng pag-asa na matagal na niyang hinintay. Sa kanyang uniforme ng trabaho, na puno ng mansa ng semento at alikabok, si Elias ay gumalaw ng may kausayan. Ang bawat paghalo niya ng semento, ang bawat ledlili na kanyang inilalatag, ay ginagawa niya ng may pag-iingat at determinasyon.
Ang kanyang mga kamay, na tila sanay na sa paghawak ng mga kasangkapan, ay mabilis at tumpak. Ang 10 taong karanasan sa Dubai ay nagbigay sa kanya ang kahusayan na hinahanap sa lokal na konstruksyon. Napansin agad ng mga foreman ang kanyang sipag at kaalaman, lalo na sa paggamit ng mga modernong pamamaraan na hindi pa gaanong pamilyar sa ilang lokal na manggagawa. Magaling ka, Elias. Saan ka ba natuto ng ganyan? Anong nang isa sa kanyang mga kasamahan, si Mang Tonyo, habang pinapanood siyang nilalagyan ng tumpak na semento ang isang pader. Ngumiti si Elias. Sa abroad, Mang Tonyo. Ang daming bagong building doon. Kaya natuto kami ng iba't ibang teknikwes. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki, ngunit may halong lungkot sa likod nito. Ang mga nagtataas ang gusali ng Dubai ay nakita niya bilang mga simbolo ng kanyang sakripisyo. Ngayon, ay ang mga gusali sa sariling bayan ang nagiging pundasyon ng kanyang bagong simula. Ang sahod dito ay malayo sa kanyang kinikita sa Dubai. Masakit isipin ng mga tao na nagtrabaho siya sa ilalim ng matinding init, nagtitiis sa pangungulila, para lamang sa isang maliit na bahagi ng kinikita niya noon. Ngunit para kay Elias, hindi na ito tungkol sa dami ng pera, kundi sa kakayahang magbigay para sa kanyang mga anak. Ang bawat piso na kanyang inuuwi ay hindi na lamang salapi. Ito ay pag-asa. Ito ay pagkain. Ito ay pagmahal. Ito ay sapat na para makabili ng 1 kilong bigas, ilang tuyong isda, at 1 lata ng gatas. Para kay John, sapat na yon. Sapat na para sa kanila. Ang barong ni Mang Cardo, ay naging kanilang pansamantalang tahanan. Sa labas, ang tambakan ay patuloy na nagbuga ng usok at baho, ngunit sa loob ng kanilang ngunting silungan, mayroong init at kapanatagan. Pagkatapos ang maghapong pagtatrabaho, umuuwi si Elias. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Tatay, sigaw ni John, na agad lumapit at yumakap sa kanyang binti. Ang kanyang maliit na mukha ay marumi pa rin sa dumi ng tambakan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kumusta ang araw mo, anak? Anong ni Elias, habang buong pagmamahal niyang hinaplos ang buhok ni John. Si Lena naman ay naghahanda ng tubig para makaligo si Elias. Mayroon po kaming nakita na maraming bote. Tatay, marami po kaming kita ngayon. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan na binubuo lamang ng kanin at tuyo, nagtitipon sila sa paligid ng lamparan ng gas. Kahit pagod, sinisikap ni Elias na gumugol ng oras sa kanyang mga anak. Kinukuwentuhan niya sila tungkol sa Dubai, tungkol sa mga nagtataasang gusali, sa malalawak na mall, at sa kakaibang kultura. Noon, ang mga kwentong ito ay bahagi ng kanyang mga pangarap para sa kanila na balang araw ay mararanasan din nila ang lahat ng iyon. Ngayon, ang mga kwento ay nagsisilbing tulay sa isang nakaraan na puno ng matamis na alaala at mga pangarap na ngayon muling nabubuo, ngunit mas nakasentro na sa kanila. Ang laki po talaga ng mga building doon, atay. Tanong ni John, ang kanyang mga mata ay nalalaki sa pagkamangha. Po, anak. Sobrang laki. Parang umaabot sa ulap, sabi ni Elias, habang ginagaya ang laki ng building gamit ang kanyang kamay. Pero mas maganda pa rin ang mga bahay dito sa atin, lalo na kung tayo ang magpapatayo, di ba? Opo, sagot ni John, na tila nakuha ang punto ng kanyang ama. Si Lena naman ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng kaalaman. Napansin ni Mang Cardo ang kanyang kagustuhang matuto. Isang gabi, matapos matulog ang mga bata, kinausap niya si Elias. Elias, nakita ko ang katalinuhan ni Lena. Sayang naman,
kung hindi siya makakapag-aral, sabi ni Mang Cardo, habang nagkakape sila sa labas ng barong. Mayroon akong alam na alternative learning system sa bayan, malapit sa simbahan. Libre iyon para sa mga batang tulad niya, mga kabataan na hindi nakapagtapos. Kung gusto niya, pwede natin siyang i-enroll doon. Nagdiwanag ang mukha ni Elias. Ito ang isa sa kanyang mga pinapangarap, ang makita ang kanyang mga anak na makapagtapos ng pag-aaral. Alaga po, Mang Cardo. Kung ganoon, bukas po ipapaalam ko kay Lena. Kinaumagahan, nang sabihin ni Elias kay Lena ang tungkol sa ang kanyang reaksyon ay hindi may paliwanag. Isang luha ng saya ang dumaloy sa kanyang pisngi. Salamat po, tatay. Gusto ko po talagang matuto ulit. Mabilis na nag-enroll si Lena sa ALS. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho sa tambakan at pag-aalaga kay John, naglalakad siya patungo sa sentro ng ALS, dala ang kanyang lumang notebook at lapis. Doon, muli niyang natuklasan ang kanyang pagmamahal sa pag-aaral. Ang kanyang mga guro ay napansin ang kanyang pagiging masipag at matalino. Ang bawat aralin ay kanyang nilulunok ng may matinding pagkauhaw. Si John naman, kahit bata pa, ay nagsimula na ring matuto. Si Mang Cardo ang kanyang unang guro. Tinutuon siya ng mga alpabeto at numero gamit ang mga katon at iba pang bagay na nakikita nila sa tambakan. Minsan, pagkatapos ng trabaho, si Elias mismo ang nagtuturo sa kanya. Ang kanilang silid, aralan ay ang barong, at ang kanilang mga libro ay ang mga etiketa ng mga pinulot na lata at bote. Ang mga tawa ni John habang natututo ay nagbibigay buhay sa kanilang munting tahanan. 3. 2. Mga munting tagumpay isang gabi. Pagkatapos ng ilang linggong pagtatrabaho ni Elias at pagdating ng sweldo, nagpa siyang bigyan ng kanyang pamilya ng isang handa. Hindi ito isang maranyang piging, ngunit para sa kanila, ito ay higit pa sa anumang pista. Pumili siya ng 1 kilong sariwang bigas, hindi na yung kanina tira sa tambakan. Pumili rin siya ng ilang sariwang isda, hindi na tuyo, at isang maliit na bungkus ng gulay sa palengke. Ang amoy ng nilulutong isda at pinipritong gulay ay natpuno sa barong, isang amoy na matagal nang hindi nila nalanghap. Salo sila sa lumang lamesa, nagawa sa pinagtagpi at pingkahoy. Si Elias, si Mang Cardo, si Lena, at si John. Ang mga ngiti ni Lena at John ay abot. Kanya, matagal na panahon na simulan ng huli, silang makakain ng ganoong klaseng pagkain na hindi nanggaling sa basura. Ang bawat subo ay tila puno ng pag-asa. Ang sarap po, tatay. Sabi ni John habang kumakain ng gulay, isang bagay na dati ay ayaw niyang kainin. Masarap po talaga, atay. Salamat po, dagdag ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha ng pasasalamat. Napuno ang puso ni Elias ng isang init na mas matindi pa sa sikat ng araw sa Dubai. Ang mga luha ay nagbabanta ring bumagsak sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Sa sandaling iyon, mas mahalaga pa ang mga ngiti ng kanyang mga anak kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Mas mahalaga pa ang simpleng hapunan na ito kaysa sa mga mamahaling pagkain na kinakain niya noon sa ibang bansa. Ito ang tunay na yaman. Sa mga sumunod na linggo, unting nagbago ang mga bata. Si Lena, na dating payat,
at halos walang laman ang katawan, ay dahang lumusok. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng kalungkutan, ay nagningning na sa asa at kaalaman. Sa ALS, siya ay naging isa sa mga nangunguna, at ang kanyang pangarap na maging guro ay muling nabuhay. Si John naman ay naging mas aktibo at masaya. Madalas siyang magpakitang gilas ng mga bagong salita, at numero na kanyang natutunan, ang kanyang tawa ay umaalingaw sa tambakan. Si Mang Cardo, na dating tahimik at malungkot, ay tila nabuhayan din. Siya ay naging isang mahalagang miyembro ng kanilang pamilya, isang lolo na puno ng pagmamahal at karunungan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kapanatagan sa lahat. Samantala, sa trabaho, patuloy ang pagsisikap ni Elias. Ang kanyang galing sa pagiging mason ay hindi mapagkakaila. Mabilis siyang nakikipagkaibigan sa kanyang mga kasamahan, at ang kanyang profesionalismo ay napansin ng kanyang mga superior. Sa loob lamang ng ilang buwan, binigyan siya ng pagkakataong umakyat sa posisyon bilang foreman. Ang kanyang sahod ay tumaas, at ang kanyang asa para sa isang mas magandang buhay ay lalong lumaki. Siya ay nagpapasalamat sa trabaho, sa kakayahang magtaguyod ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang sariling pawis. Ang bawat semento na kanyang inihahalo, ang bawat ladrilyo na kanyang inilalatag, ay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Para sa isang bahay na puno ng pagmamahal, hindi lang isang bahay na gawa sa kahoy at yero. Tatlo. Anino mula sa nakaraan ang mga buwan ay lumipas, at ang buhay ay tila nagiging maayos. Ang tambakan ay hindi na isang lugar ng kapahamakan, kundi isang pinagmulan ng pagtasa. Ang barong ay naging isang santuwaryo ng pagmamahal. Ang mga bata ay lumalaki ng malusog at masaya. Si Elias ay may trabaho, may layunin, at mayroon ng pamilyang muling nabuo. Ngunit ang buhay ay may mga sorpresa, pang-anino na nagmumula sa nakaraan, na tila naghihintay lamang ng tamang panahon para lumabas. Isang hapon, habang naghahanda si Elias para umuwi mula sa konstruksyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang malakas na hangin ay humahampas sa mga gusali, at ang mga patak ng ulan ay tila mga bato na bumabagsak sa lupa. Nagsilong ang lahat sa ilalim ng mga bubong, naghihintay na humupa ang bagyo. Habang nakatayo si Elias sa ilalim ng silungan, nakita niya ang isang figura na naglalakad, halos tumatakbo, patungo sa git ng konstruksyon. Ang babae ay payat. Ang kanyang mga damit ay basa, at malagkit sa kanyang katawan, at ang kanyang buhok ay magulo, at tila sabog sa hangin. Ang kanyang mukha ay halos hindi makita sa dami ng tubig. Ulan na bumabagsak. Ngunit ang isang bagay ay nakakuha ng atensyon ni Elias, ang kanyang desperadong pagtingin. Unting lumapit ang babae. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at halos hindi makahinga. Nang dahan niyang itaas ang kanyang mukha, halos huminto ang tibok ng puso ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at hindi paniniwala. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang mukhang iyon ng muli. Ito si Aling Elena. Ngunit hindi na ito ang Elena na kanyang iniwan 10 taon na ang nakakaraan. Hindi na ito ang Elena na may bagong damit at mamahaling gamit na inilarawan ni Lena at Mang Cardo. Ang Elena na nasa kanyang harapan ay isang babasagin na anino ng dating sarili. Ang kanyang balat ay tila mas maitim at tuyo. Ang kanyang mga buto ay nakalitaw sa ilalim ng kanyang basang damit. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng kislap, ay ngayon ay pula at maga. Tila matagal nang umiiyak. Ang kanyang labi ay nanginginig,
Ang kanyang buong katawan ay tila nilalanig. Elias, isang mahinang sigaw ang lumabas mula sa kanyang lalamunan na halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Elias, pakinggan mo ako. Napakunot ang noo ni Elias. Isang kakaibang halo ng galit at awa ang bumalot sa kanya. Galit dahil sa lahat ng sakit na dinulot niya sa pagtataksil na kanyang ginawa sa pagdurusa ng kanyang mga anak. Ngunit mayroon ding awa. Isang kakaibang kirot sa kanyang puso sa nakita niyang kalagayan nito. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Elena sa ganoong kalagayan. Lumapit si Elena, lumuhod sa harap niya, ang kanyang mga kamay ay halos nakakapit sa kanyang mga binti. Elias, tulungan mo ako. Nagkamali ako. Niloko ako ni Carlos. Kinuha niya ang lahat ng pera ko at iniwan niya ako sa probinsya. Naglakad ako ng ilang araw para lang makauwi. Ang kanyang boses ay puno ng hitbi na halos hindi niya makontrol. Ang kanyang mga luha ay naghalos sa tubig, ulan na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang mukha ni Elias ay nagtigasan. Ang kanyang panga ay nagkapit-disig. Ang lahat ng alaala ng pagtataksil, ang kanyang mga anak na naghihirap sa tambakan ng 10 taong sakripisyo, ay nagbalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang tanong na bakit ka bumalik ay pumalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngunit kasama nito, ang awa para sa inang nawala sa landas ay unting lumalaki. Ang kailangang protektahan ang kanyang mga anak ay ang kanyang pangunahing prioridad. Ano ang magiging epekto nito sa kanila? Nanatiling tahimik si Elias, nakatingin kay Elena, ang kanyang isip ay laban sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng galit at tawa. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ito ang anino mula sa nakaraan, na biglang lumabas at nagbanta na guluhin ang bagong simula na kanyang pinagsisikapang buod. Ang malakas na ulan ay patuloy na bumubuhos. Naghuhugas sa alikabok at dumi ng konstruksyon, ngunit hindi nito nanghugasan ng matinding init ng galit at awa sa dibdib ni Elias. Sa ilalim ng silungan ng gusali, halos hindi niya marinig ang sariling paghinga sa gitna ng malakas na patak ng ulan at ng halong sigaw ni Elena. Doon, sa harap niya, nakaluhod ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang mga anak, basa, giniginaw, at halos hindi na makilala. Elias, maawa ka. Tulungan mo ako. Nagkamali ako. Alam ko, pero si Carlos, niloko niya ako. Kinuha niya ang lahat ng pera ko at iniwan niya ako sa kabundukan. Iisang linggo akong naglakad, nagpalimos, para lang makabalik dito. Elias, please. Ang mga salita ni Elena ay halos hindi na maintindihan sa gitna ng kanyang mga hitbi at ng malakas na ulan. Ang kanyang mga mata ay namumula at maga, ang kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha, at ang kanyang manipis na katawan ay nanginginig sa ginaw at takot. Ang dating kislap at pagmamalaki ay wala na, napalitan ng isang mapait na kawalan. Napansin ni Elias na may 2 maliit na anino na papalapit mula sa likuran niya. Si Lena at si John, galing sila sa isang kalapit na tindahan, nagmamadali dahil sa biglaang ulan. Sa sandaling makita nila si Elena, biglang tumigil ang kanilang pagtakbo. Si John, na dati na sigla at maingat, ay agad na sumiksik sa likuran ni Elias. Mahigpit na humawak sa kanyang pantalon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pagtataka. Si Lena naman, na ngayon ay mas matangkad at may bahid na ng pagdadalaga sa kanyang mukha, ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang halo ng takot, pagtataka, at isang matinding galit na tila nakabaon na sa kanyang puso.
Ang kanyang labi ay nanginginig, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Nanay! Isang mahinang bulong ang lumabas mula kay Lena na tila hindi makapaniwala sa nakita. Hindi niya inaasahan na makikita muli ang babaeng umabandona sa kanila. Nag-angat ng ulo si Elena nang makita ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mata ay lalong napuno ng luha. Lena, John, mga anak ko, sinubukan niyang lumapit sa kanila. Ngunit pinigilan siya ng mga kamay ni Elias na tila naglagay ng hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Maawa ka, Lena. Sean, patawarin niyo si nanay. Nagkamali ako. Alam kong malaki ang kasalanan ko, pero patawarin niyo ako. Bigyan niyo lang ako ng isang pagkakataon. Patuloy si Elena sa pagmamakaawa. Ang kanyang tinig ay halos nawawala sa gitna ng ulan. Nakatingin si Elias sa kanyang mga anak. Nakita niya ang takot sa mga mata ni John, ang kawalang malay na binasay ng masamang karanasan. Nakita niya ang matinding sakit at poot sa mga mata ni Lena, ang batang pinilit na maging matanda ng wala sa oras. Ang kanyang puso ay kumirot. Naalala niya ang kanyang pangako sa sarili, sa ilalim ng ilaw ng gasera sa marong, na hindi na niya pababayaan ang kanyang mga anak. Na muling bubuo siya ng pamilya, isang tahanan na puno ng pagmamahal at kapanatagan. Ang pagtataksil ni Elena ay isang subad na hindi paganap na naghihilom. Ang 10 taon ng kanyang pagsisikap, ang bawat sentimo na kanyang ipinadala, ang kanyang pangungulila. Ang lahat ay tila nawala ng saysay dahil sa pagtataksil na iyon. Ngunit ang pagiging ama niya, ang nangingibabaw. Ang galit ay hindi makakatulong sa kanyang mga anak. Ang pagpaparusa kay Elena ay hindi magpapagaan ng sakit na kanilang naramdaman. Ang tanging pataan ay ang humanap ng kapayapaan para sa kanilang kapakanan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Elias. Tumayo ka, Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at malamig, ngunit may bahid ng pagod. Umuwi muna tayo. Salamat, maraming salamat, Elias, sagot ni Elena. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa pag-asa. Wala kang dapat ipagpasalamat, patuloy ni Elias. Ang kanyang mga mata ay matalin. Inagawa ko ito, hindi para sa iyo, kundi para sa mga bata. Kailangan nilang matuto kung paano magpatawad. Kailangan nilang makita na may ikalawang pagkakataon, kahit gaano kalaki ang pagkakamali. Tiningnan niya si Elena nang direkta sa mata. Pero isa lang ang pagkakataong ito, Elena. Kailangan mong magbago. Walang ibang pagkakataon. Walang kasinungalingan. Walang pagtataksil. Maliwanag. Niyakap ni Elena ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanininig. Opo, Elias. Opo, magbabago po ako. Hindi ko na po kayo bibiguin. Hindi na po ako magkakamali. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit ngayon ay luha ng pag-asa. Si John ay patuloy na nakakapit sa binti ni Elias, habang si Lena naman ay nakatingin kay Elena nang may aalinlangan. Hindi niya pinaniwalaan ang mga salita ng kanyang ina. Nakita niya ang kanyang ina sa pinakamadilim na anyo at mahirap para sa kanya na makita ang anumang pagbabago sa kanyang sarili. Ngunit sa desisyon ng kanyang ama, walang siyang nagawa kundi ang sumunod. Naglakad si Elias sa ilalim ng ulan kasama ang kanyang mga anak at ang anino mula sa nakaraan patungo sa kanilang pansamantalang tahanan sa barong-barong.
Ang bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa ulan, kundi sa bigat ng desisyong kanyang ginawa. Ang bukas ay hindi na malinaw. Ang tanging sigurado ay ang kanyang pangako sa kanyang mga anak. 4. 2. Kunang chocolate kay Elena. Ang mga unang buwan ng pagbabalik ni Elena ay puno ng tensyon at hamon. Ang barong na dating naging santuwaryo, ang katahimikan at unting pagbangon ay tila nababalot sa isang mabigat na ulap ng pag-aalinlangan. Si Elias, bagamat pinayagan si Elena na manatili, ay nanatiling malamig at malayo. Ang kanyang mga salita ay kakaunti at ang kanyang mga kilos ay mahigpit. Para kay Elias, si Elena ay isang obligasyon, isang bahagi ng kanilang pamilya na kailangan niyang kayusin, ngunit hindi pa isang muling pagbangon ng pagmamahal. Ang pinakamahirap na bahagi para kay Elena ay ang pagharap sa kanyang mga anak. Si John, na noon ay napakaliit pa nang umalis siya, ay halos hindi siya kilala. Palagi siyang sumisiksik sa likod ni Elias o ni Mang Cardo sa tuwing susubukan niyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Lena naman, na mas matanda at mas naramdaman ang sakit ng pag-iwan, ay nanatiling malayo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang walang hanggan na pagka-inis at pagtatampo. Hindi siya sumasagot sa mga tanong ni Elena, at sa tuwing susubukan niyang lumapit, lalayo siya. Ang hapunan ay madalas na tahimik, ang tanging ingay ay ang paghuni ng mga kuliglig at ang mga usok mula sa tambakan. Si Mang Cardo, ang lolo ng kanilang pamilya, ay nanatiling mapagbantay. Hindi niya ipinapakita ang kanyang pagkadismaya kay Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakamasid. Siya ang saksi sa paghihirap ng mga bata, at hindi niya madali ang pagtitiwala. Ngunit si Elena ay nagpasya. Ito ang kanyang huling pagkakataon, at alam niya ito. Hindi siya nagreklamo sa kanyang kalagayan. Hindi niya hiniling ang anumang bagay. Sa halip, sinimulan niya ang pagbabago sa pamamagitan ng pinakamaliit na paraan. Tahimik niyang nililinis ang barong, inayos ang mga gamit, at inihanda ang mga pagkain. Sa umaga, bago pa man magising ng lahat, siya na ang naghahanda ng almusal. Pagtatapos, tumutulong siya kay Mang Cardo sa paghihiwalay ng basura, isang gawaing dati ay hindi niya kayang gawin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malinis at malambot, ay ngayon ay puno ng mga galos at dumi. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Dahan, sa bawat tahimik na kilos, sa bawat pagod na kanyang nararamdaman, nagsimulang makita ang kanyang sinseridad. Napansin ni Mang Cardo ang kanyang pagsisikap. Minsan, sa isang tahimik na gabi, sinabi niya kay Elena, ang pagbabago ay hindi sa mga salita, kay Elena, nasa gawa. Isang simpleng paalala, ngunit tumagos sa puso ni Elena. Isang araw, nang magkasakit si John at kailangan ng gamot, walang aalinlangan na nagpunta si Elena sa palengke. Hindi siya humingi ng pera kay Elias, kundi nagbenta ng mga gulay na kanyang nakita sa tambakan at sa kalapit na bukirin. Mula sa maliit na kita, bumili siya ng gamot at nilutuan si John ng sopas. Sa loob ng ilang araw, siya ang nag-alaga kay John, nagbabantay sa kanya sa gabi, nagpapalit ng kanyang binpo, at nagpapakain. Unting nakita ni John ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang mga takot ay dahang nawala, at nagsimula siyang lumapit sa kanyang ina, umihingi ng yakap o kwento. Si Lena naman, ang pinakamahirap kunin ng loob, ay nanatiling malayo.
Nakikita niya ang pagbabago ng kanyang ina, ngunit ang sugat ay malalim pa rin. Ngunit isang gabi, habang nagbabasa si Lena para sa kanyang ALS, napansin niya na gabi ay nakaupo sa tabi niya si Elena. Tinutulungan siya sa kanyang mga aralin o tahimik na nagbabantay habang siya ay natutulog. Hindi nagreklamo si Elena sa kanyang pagod at hindi siya humingi ng pasasalat. Nagsimulang makita ni Lena ang pagpapahalaga sa mga kilos na ito. Isang gabi, nang matapos siyang mag-aral, naramdaman niya ang kamay ni Elena na dahan-dahang humaplos sa kanyang buhok. Hindi siya lumayo. Sa halip, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ina. Samantala, sa konstruksyon, si Elias ay patuloy na nagtatrabaho ng walang tigil. Ang kanyang sipag at profesionalismo ay hindi matatawan. Ang kanyang karanasan sa Dubai ay naging malaking tulong at ang kanyang mga ideya sa pagpapabuti ng proseso ng trabaho ay nakatulong sa kumpanya. Hindi nagtagal. Siya ay na-promote bilang foreman, isang posisyon na nagbigay sa kanya ng mas mataas na sahod at mas malaking responsibilidad. Ang kanyang kita ay sapat na para makabili ng mas maraming pagkain, mas magandang damit para sa mga bata, at kahit ilang maliliit na laruan para kay John. Ang pag-asenso ni Elias ay hindi lamang isang pag-asenso sa karera. Ito ay isang patunay ng kanyang determinasyon na ibalik ang dignidad at pag-asa sa kanyang pamilya. 4. Ginakatayot ng ang balita ng pag-promote ni Elias ay nagdulot ng malaking kagalakan sa kanilang barong. Hindi na sila maninirahan sa tabi ng tambakan. Sa tulong ni Elias, Mang Cardo, at maging ni Elena, naghanap sila ng bagong tirahan. Ito ay isang maliit na bahay na may 2 kwarto, isang maliit na kusina, at isang banyo sa labas ng barangay Ilaw. Hindi ito isang mansyon, hindi ito ang malaking bahay na pinangarap ni Elias noon. Ngunit ito ay malinis, maaliwalas, at ang pinakamahalaga, ito ay kanila. Ang araw ng paglipat ay puno ng tawanan at pag-asa. Si John ay tumatakbo sa loob ng bagong bahay, sumisigaw sa tuwa. Si Lena ay inayos ang kanyang mga libro sa maliit na espasyo na magsisilbing kanyang silid-aralan. Si Elena ay abala sa paglilinis at pag-aayos ng kusina, ang kanyang mukha ay may ngiti na matagal nang nawala. Si Mang Cardo naman ay tahimik na nagmamasid, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ang bagong bahay ay naging simbolo ng kanilang bagong simula. Ang mga gabi ay puno ng tawanan, kwentuhan, at mainit ng hapunan. Si Lena ay patuloy na nag-aaral sa ALS, ang kanyang pangarap na maging guro ay lalong lumaki. Siya ay naging isa sa mga pinakamatalino sa kanyang klase, at ang kanyang mga guro ay nakakita ng malaking potensyal sa kanya. Si John naman ay aaral na sa pampublikong paaralan at ang kanyang mga marka ay mataas. Ang kanyang pagiging masigla ay nagbigay ng buhay sa kanilang tahanan. Si Elena, nagganap ng nakabangon, ay nagtatrabaho sa palengke bilang tindera ng gulay, nagdadala ng dagdag na kita sa kanilang pamilya. Ang kanyang mga kilos ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Si Mang Cardo, bagamat patuloy sa kanyang pangangalakal sa tambakan, ay naging regular na bisita sa kanilang tahanan. Madalas siyang imbitahan ni Elias at Elena na sumalo sa hapunan at tinuring na isang lolo ng mga bata. Ang kanyang payo at karunungan ay naging mahalaga sa kanilang pamilya. Ang kwento ng pamilya ni Elias ay kumalat sa buong barangay Ilaw. Mula sa Blair, kung saan sila ay halos nawalan ng pag-asa,
Sila ay muling bumangon. Ang kanilang kwento ay naging isang patunay sa kapangyarihan ng pagpapatawad at ng pagmamahal sa pamilya. Isang gabi, habang nakaupo si Elias sa kanilang maliit na balkonahe, nakatingin sa mga bituin, naramdaman niya ang kamay ni Elena na dahang humawak sa kanyang kamay. Walang salita, anging ang init ng kanilang mga kamay ang nagsasalita. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elias ang isang malalim na katotohanan. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi ang dami ng pera na kanyang kinikita, hindi ang laki ng bahay na kanyang tinatayuan. Ang tunay na yaman ay ang puso na marunong magpatawad, ang katatagan na bumangon mula sa bawat pagsubok, at ang pagmamahal na walang kondisyon. Ang kanilang bahay ay hindi lamang isang istruktura na may 4 na dingding. Ito ay isang espasyo na puno ng asa at pagmamahalan. Ito ay ang kanilang ang bagong bukas, isang bagong umaga na puno ng ilaw, na pinagsama-sama nila, tiraso sa tiraso, sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagtitiyaga, at isang pagmamahal na kayang pagalingin ang lahat ng sugat. Ang pamilya Elias ay hindi na isang perpektong pamilya, ngunit sila ay isang pamilya na natutong magmahal muli. At iyon, para kay Elias, ay sapat na. Higit pa sa sapat. Ito ay ang lahat